Sino po dito yung laging may kahilingan sa ating Panginoon? Di ba? Hindi naman nawawala siguro yan, ano? Time to time, meron tayong hinihingi sa Panginoon. Tama ba? Almost every day of our life, meron tayong hinihingi. At sometimes nga, kahit meron ka na, gusto mo humingi ka pa ng humingi. Tama ba? Let's say may cellphone ka na, and still you are asking for a new model of cellphone. Tama ba? Totoo naman yun, di ba? Ganun naman po tayo. Kasi ang tao nga naman, wala siyang tinatag na satisfaction sa kanyang buhay. No? But then again, tandaan natin that na sa ating paghingi sa ating Panginoon, maaring meron siyang igagrant or ipagkakaloob niya o maaring hindi naman niya ipagkaloob. Amen? So ano ba yung nararamdaman nyo kapag hindi pinagkakaloob ng Diyos yung mga bagay na hinihingi nyo? Well, of course, masakit po yun. No? But we need to understand and accept that hindi naman lahat ng hinihingi natin o mga request natin sa ating Panginoon ay binibigay niya. There are some requests na nade-denied or denied, request denied. Tama po ba? Amen. Amen. So, yun ang pamagat ng mensahe ng Panginoon, yung pinamagat ng request denied. Okay? So, pag-usapan natin, bakit nga ba nade-deny yung ibang mga request natin sa Panginoon? Ano? Siguro gusto nyo rin malaman, bakit nga ba may mga hinihingi ako? Bakit pa misa-misa hindi binibigay ni Lord yung mga bagay na hinihingi ko sa Kanya? Tama ba yun, church? Nandiyan ka pa ba? Amen. Okay. But before that, gusto ko munang i-ano natin to, no, i-paraphrase natin and then pag-aralan natin yung bawat talata para mas magkaroon tayo ng kaunawan. Yung overview, no, tingnan natin. Lumapit sa kanya sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Si James at si John, sila po ay magkapatid. No po? Na nagsasabi sa kanya, Guro, ibig namin gawin mo sa amin ang anumang aming hingin sa inyo. Tingnan niyo po itong dalawa na to. No? Para bang, hindi ko alam kung request ba ito or talagang nag-uutos. Sometimes kasi it depends eh. Depende kasi, paano ba tayo makiusap sa Panginoon? Are we requesting or are we commanding? We are demanding something from God. Ganun kasi yung mga tao pamisa-misan, hindi ko alam kung nangihingi or inuutusan tayo or talagang pinipilit, nagde-demand tayo, no? So ito yung naging kaisipan nitong mga tao na to, itong mga disciples ni Christ. So verse 36, anong sabi niya? At sinabi niya sa kanila, anong ibig ninyong gawin ko para sa inyo? Okay? Tinatanong ni Jesus. Bagaman alam ni Jesus, alam natin yan, na alam ni Jesus lahat ng mga bagay na hinihingi ng tao. Tama po ba? Kaya lang, along the way na pag-aaralan natin, that is, nasa point number 1 tayo, mamaya ako sabihin, So 37 muna tayo. Ang sabi niya, sinabi nila sa kanya, ipagkaloob mo sa amin. Tingnan niyo po, ipagkaloob niyo sa amin na makaupo kami, ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa kaliwa sa inyong kalwalhatian. So, makikita natin dito na there is something na hinihingi itong mga disciple ni Jesus, no? Na, alam niyo, napakabigat. Mabigat po yung kanilang hiningi kasi gusto nilang maipwesto sila doon sa left and right ni Lord Jesus, no, sa kanyang kalwalhatian pagdating ng glorification ni Lord. Napakatindi po nun, no? Verse 38. Subalit sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Kaya ba ninyong uminom sa kopang aking iinuman? Ang sabi ni Lord. Ito, ibig sabihin nito yung pagdurusa, yung paghihirap. Naku niyo po ba? Okay, yung dadaanan niya, daranasin niya bago pumapako si Jesus. O mabautismohan sa bautismo na ibinabautismo sa akin. Okay, yun yung kamatayan ni Jesus. Okay? So, 39. Sumagot sila, kaya namin. O, tingnan niyo, para bang, kung titingnan natin is that, no, without a doubt, talagang kaya namin. Agad talaga silang sumagot. Ang sinasabi ng Panginoon, tingnan nyo, ang kopang aking iinuman ay iinuman ninyo at sa bautismo na ibinabautismo sa akin ay mababautismohan kayo. Masasabi nyo, Pastor, di ba sinabi kanina ni Lord Jesus, tinanong niya yung mga disciples kung kaya. Okay? Maaring hindi alam ng mga tao yon, no, ng magkapatid na ito kung ano yung dadaanan o daranasin ni Jesus bago siya maluwalhati. Nakanya po ba? Hindi nila alam. Pero sabi ni Jesus, no, sabi niya, sinabi naman sa kanila ni Jesus, ang kopa o ang paghihirap, in short, ang paghihirap na aking daranasin, ay ganap nga, tunay nga na daranasin nyo.
And yet, hindi pa rin talaga nila alam kung ano ba yung pagdaraanan ni Jesus. Hindi nila naintindihan kung ano yung sinasabi ni Lord Jesus. Well, in fact, makikita natin, dumating sa buhay nila James and John, yung kopa na dinanas ng Panginoon, but it is not the same cup. Ibig sabihin kasi nung kopa, yung hirap yung dusa. Hindi pareho ng hirap at dusa na nangyari kay Jesus at nangyari sa mga disciples ni Jesus. Hindi lamang kay James and John naganap yun, kundi sa lahat ng mga sumusunod kay Jesus. Yung prime 12, no? Yung 12 disciples, na-experience nila lahat yon, yung kopa. Nakuha natin? Okay, yung cup of suffering. So verse 40, tingnan nyo, sabi niya, ngunit ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako magkakaloob. Subalit ito'y para sa kanila na pinaganda ninyo. So makikita natin dito, sa huling talata, makikita natin na merong tinatawag na denied yung kanilang request. Nakuha niyo po ba? Kung ating tinignan, no? Sabi ni Jesus, talagang dadaanin nyo nga, mararanasan nyo, kaya nyong inuman o inumin yung aking ininuman na pagdurusa or kopa. Pero sabi niya, ngunit ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magkakaloob. Subalit ito'y para sa kanila na pinagadaan nito. So merong specific person na makakaranas nung naisin ng dalawa. Nakuha niyo po ba? Okay. So meron tayong pag-aaralan dito, 4, no? And sa totoo lang, nung aking pinag-aaralan to dahil pagod, no? Yung katawan. So that was Friday night nung aking pinag-aaralan ito. Hanggang kahapon, no? 4 dito na inilagay ang Panginoon. Bakit di ay pagkakaloob o hindi nararanasan ng tao yung kanilang mga hinihiling sa Diyos? So 4 things. Hindi ko alam, baka ito yung maging kasagutan. Bakit nga ba hindi ko nararanasan yung mga hinihiling ko sa Diyos? Amen? So una, sa verse 38 and 39, makikita natin na sinasabi rito, tingnan natin, balik lang tayo. So balit sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. So doon pa lang makikita natin, kaya ba ninyong uminom sa kopang aking iinuman o mabautismoan sa bautismo na ibinabautismo sa akin? Verse 39, ano sabi niya? Sumagot sila, kaya namin. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, ang kopang aking iinuman ay iinuman ninyo at sa bautismo na ibinabautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Na sinasabi rito, kung titingnan natin that kung bakit hindi na ipagkakaloob yung mga bagay na hinihiling natin sa Panginoon is these reasons, okay? We don't have understanding of what we are asking for. Ibig sabihin, wala tayong alam o kaalaman tungkol sa mga bagay na hinihiling natin sa Diyos. Sometimes, humihingi tayo sa Diyos nang hindi natin alam kung ano yung hinihingi natin. Bagaman, alam natin, sasabihin natin, hindi, Pastor, alam ko. Gusto ko ng bahay, gusto ko ng trabaho. Pero madalas, hindi natin naunawaan talaga kung ano yung hinihingi natin sa Diyos. Kahit na alam mo yung word, o alam mo yung bagay na hinihingi mo, pero hindi mo alam yung kung ano yung kaganapan or bago mo maganap o bago mo makamtan yung hinihingi mo sa Kanya. Nakuha niyo po ba? Kasi hindi naman kasi pwedeng magmamagic lang ang Panginoon Hindi po ganoon ang Panginoon. Whenever we ask something from God, tandaan niyo yan, kapag tayo po ay humihingi sa Diyos ng mga bagay na ninanais natin sa buhay, there is a process. Sabihin mo, process. Kasi hindi lang basta mamachikin ni Lord yan na ganyan. Tandaan niyo po yan. Bagaman si Lord ay makapangyarihan, kaya niyang gawin yon, pero hindi po ganon ang Diyos. Ayaw niyang maging tamad ang tao. Sabi mo, ayaw ako maging tamad ni Lord. Yan. Gusto ni Lord na umasa tayo sa Kanya, pero ayaw niya na siya lang ang gagawa. Kailangan meron tayong bahagi. Sabi mo, meron ako dapat bahagi. Yun, may gagawin tayo. Amen po ba yun? Kaya makikita natin na sometimes we do not know, we don't have understanding of what we are asking of we are asking for. Hindi natin alam kung hinihingi natin kasi kapag ang hinihingi mong bagay ay sabihin natin napakalaki sa pananaw natin, pero sa Diyos walang imposible. Tama po ba? Tama ba? So makikita na nga lang natin yung kaakibat ng paghingi natin sa mga bagay na
Alam natin, ako pastor, alam ko yung hinihingi ko. Yes, alam mo. Pero ang sinasabi ni Lord, alam mo ba kung ano yung magiging proseso? At ang mga bagay na kailangan nating unawain is the moment na hiningi natin ng isang bagay, kailangan alam natin yung kung ano yung magaganap bago doon sa hinihiling mo at pagkatapos mo nang nahiling or nasa iyo na. Naka niyo po ba? Kasi madalas tayo, naghihingi tayo, Lord, bigyan mo ako ganito. Pag binigay na, maaring sabihin natin, hindi mo alam na ganito palang magbigay si Lord. Hindi mo alam paano mo i-manage. Paano mo i-manage yung time mo, yung physical mo. Tama po ba? At kung hinihingi mo naman yan, hinihingi mo pa lang, hindi mo alam yung proseso, yung time. Yung time of waiting. Sabihin mo, time of waiting. Pero ibibigay ni Lord, kaya lang may sinasabing time of waiting. Meron ding effort na gagawin. Hindi lamang pwede si Lord nga, you have your part, we have our part, para maganap yung nais ng Panginoon o yung ninanais mo na gawin ng Panginoon sa ating buhay. Tama po ba? At alam naman natin na Panginoon ay lagi niyang pine-prepare yung buhay ng isang tao yung isang tao para sa kanyang hinihingi. Kayang ibigay ng Lord yan eh. Napakasimple lang. Pero ang tanong, handa ka na ba? Handa ka ba sa hinihingi mo sa Diyos? Alam mo ba yung hinihingi mo? Because kapag tayo ay hihingi ng isang bagay, well, of course, ang sabi nga ng iba, great power comes great responsibility. Gusto mong magkaanak, gusto mong magkapamilya, gusto mong magka-business, gusto mong magkatrabaho. Responsibilidad dyan na malaki. Tama ba? Minamadali pa naman pa muna natin yung gusto natin. Na kailangan, narito na. Dapat, binibigyan natin ng timetable si Lord. Na kailangan, in a matter of 5 years, kailangan ganito na ako. Kaya mo ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi nyo alam kung anong hinihingi niya. Ang sabing ganon ni Lord. But then again, sabi nga ni Lord dito, dadanasin nyo naman eh. Iinuman nyo naman yung aking iinumin nyo, yung aking iinuman. Sabi niya, madadaanan nyo rin, mararanasan nyo rin. Mararanasan nyo yan. Ang problema, baka pag naroon na tayo, patungo doon sa bagay na hinihiling natin, tayo'y magbaback out. Ganun pala magka-business, ang hirap pala. Ganun pala magka-pamilya, ang hirap pala. Alam niyo, kung tanongin niyo siguro yung mga ibang may asawa rito at may pamilya, siguro hindi na lang talaga nila masabi nagsisisi sila. Totoo yun. Siguro dahil nariyan na eh. Pero kung sabi nga nung awitin, kung maibabalik ko lang. Alam niyo po, napakasarap mag-ministry, sa totoo lang, kapag lalo na binata ka. Yung kasama naming pastor, si Pastor Alex, last Friday, Strike Anywhere, ang dami niyang pinupuntahan ng mga mission. Bakit? Kasi binata siya. Makikita ko, pag ka-friend ko siya, pag makita ko isang araw, nasa Quezon, nasa Laguna. Sa loob ng isang linggo, napupuntahan niyo itong mga lugar na ito. Bakit? Kasi ito yung hiningi niya eh. To be used by God. Pero ano yung kaakibat nun? Tingnan niyo po, listen to this. Mayroong isang pastor na hiningi niya itong magamit siya ng ating Panginoon for His glory, for the glory of God. Nais ko, Panginoon, marami akong marating sa misyonaryo. So, alam niyo yung hiningi niya na yon, grinat naman ni Lord eh. But the problem is na-sacrifice yung ibang aspeto ng kanyang buhay. Hindi siya nakapag-asawa. Pero bahagi dapat yon ng kanyang ministry or ng kanyang buhay. Tama? Yung magkaroon ng kapartner. Pinapray din naman niya yun. Kaya lang, yung ministry na magamit siya sa iba't ibang lugar, magkaroon siya ng enough time. Kapag may pamilya ka, hindi ka magkakaroon ng enough time para sa ministry. Or yung missions, sabi natin kasi ang family ministry yan eh. So hindi ka magkakaroon ng enough time para sa mission, to go outside, to go town to town or province to province. Naku natin, kaya ingat tayo sa ating mga hinihingi. Baka hindi mo alam kung anong hinihingi mo. Naghihingi ka ng business, o binigyan ka ng business. Ngayon, yung business na yan, nagdudulot sa'yo ng stress. Na-stress ka ba sa business mo? Pinag-aawain niyo bang mag-asawa ito? Ito ba ngayon yung nakakakuha ng maraming time sa buhay mo? At kung pwede lang, wag na ako mag-business. Sana yung dati na lang. Kasi naubos yung time mo eh.
May napabayaan ka. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, hindi nyo alam yung hinihingi nyo. That's why may mga panahon na hindi igagrant ni Lord. Hindi niya gagawin, hindi niya ipagkakalob yung mga bagay na naisin mo sa takdang panahon na nais mo. Maybe, no, darating din yan. Sabi ng Panginoon, but today, alam ng Panginoon na hindi mo kayang i-manage. Kaya nga, ingat-ingat tayo sa mga hinihingi natin. Tama po ba? Di ba naghihingi ka ng maraming pasensya? Siya naghihingi na gusto niya ng pasensya. Gusto mo, di ba? Amen, Pastor. Gustong-gusto ko yan. Bagay ba sa'yo yon? Sa tingin mo, bagay yung magpasensya sa'yo? Parang hinihingi mo pero hindi bagay sa'yo. Bagay ba sa'yo? Yung sabi ni Lord, kapag naghingi ka ng pasensya, padadalhan ka niya ng mga tao na pamamusit. So, alam mo ba hinihingi mo? Sabi ni Lord, sabi mo, Lord, gusto ko maging mapagbigay. Gusto mo bang maging mapagbigay? Okay. Ang sabi ni Lord, padadalang ka niya ng mga taong lagi nangangailangan. Sometimes din natin alam ko talaga kung ano yung hinihingi natin, no? O gusto mong maging mapagmahal. Gusto ko, Lord, maging mapagmahal ako. O padadala ka niya ngayon ng mga taong ang hirap mahalin. Gusto niyo ba? Gusto niyo ba yung ganun? Kaya ang sabi ng Panginoon, sandali, hinay-hinay lang kayo. Kung ano yung hinihingi nyo. Naka niyo po ba? Okay, gusto mong maging mahinahon sana. Kaso pinadalang ka talaga ng mga batang ang gugulo, ang iingay, nasa paligid mo. Oy, tuknang kayo. Mahinahon kayo, no? So, tingnan natin yan. Okay, that is number 1. Kung bakit hindi na ipagkakaloob ng Panginoon yung mga bagay na hinihingi natin. Bakit nade-deny? Nade-deny kasi nga, we don't have understanding or we don't have enough understanding of what we are asking for. Pangalawa, sa verse 40, verse 48, sabi niya, ngunit ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magkakalob. Anong ibig sabihin niyan? Bakit hindi pinagkakalob ni Lord sa atin? Bakit? Kasi it is not God's will. Tama? Hindi will ni Lord eh. Kung will niya yan, bakit hindi? Pero sabi ng Panginoon, ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi akong magkakalob. Take note ha, ang hinihingi ng magkapatid is yung maupo doon sa kaliwa at saka sa kanan ni Lord Jesus. Tama po ba? Hindi naman nila hinihingi yung lakaran o inuman, yung inuman na iinuman ng ating Panginoon. Tama po ba? Hindi nila gusto yung paghihirap. Ang gusto lang nila yung joy. The position. Taka niyo po. Ganun naman tayo eh. Ang gusto lang naman natin yung laging pakinabang wala doon sa hirap. Tama ba? Di ba ayaw natin yun yung, magluto tamo, pero pagkainan, nandudong ka. Ganyan naman tayo eh. Ito yung gusto nitong dalawa na magkapatid eh. Yung posisyon, yung maupo, yung karangalan. Nakanyo po ba? Yun ang gusto nila. Kaya makikita natin, ano sabi ng Panginoon, ngunit ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magkakaloob. Bakit? Di ba? Wala pa siyang karapatan sa panahon na yan. So, it is according to God's will. Again, kaya hindi na pagkakaloob siguro, yung mga bagay na hinihingi natin, it's not God's will. Ayaw ng Panginoon, hindi kalooban ng Panginoon na maipagkaloob sa'yo. Ganun lamang kasimple yun eh. Tama ba? Hello? Napakadali lang nun, tama? Huwag mo nang ipilit kapag ayaw ng Panginoon. Kasi pag pinilit nyo, ang Diyos, maaring mapilit yan eh. Ganun po ang Diyos. Napipilit ba ang Diyos? There are times na napipilit ang Diyos. Tingnan natin. There are times na hindi pa napapanahon, pero ipagkakalob ng Diyos sa atin. Bagaman hindi dapat. Pero ang purpose nun is tayo ay upang tayo matuto. For us to realize. Nakan niyo po ba? For us to be corrected, to learn. Tingnan niyo po, yung istorya ng prodigal son, anong nangyari sa kanya? Hindi pa naman napapanahon na dapat ibigay sa kanya yung mana niya eh. Kasi buhay pa yung magulang niya eh. Pero gusto niya, hatiin na. Di ba? Hindi pa napapanahon. Hindi God's will yon. Pero kinuha na ng bata.
Ngayon, yung tatay, napilit, binigay niya, pagkabigay, so lumayas yung anak, no? Ginastos, nilusta yung kanyang mana. So, ano nangyari sa kanya? Naghirap, nagutom, nawalan, nag-isa, iniwanan ng mga kaibigan. Nakita natin? Dahil hindi pa God's will eh. Kaya nga ang Panginoon, wag nating subukan na pilitin siya na ipagkalab sa atin ang mga bagay na nais natin sa ating buhay. Naku niyo po ba? Kasi mahirapan tayo. Mahirapan tayo. If it is not God's will, kasi ang God's will naman, hindi naman ibig sabihin totally ayaw ng Panginoon eh. Okay? Hindi naman yun ang ibig sabihin ng hindi God's will eh. Pag sinabing hindi God's will, not right now. Hindi muna ngayon. Tama po ba? Hindi ngayon. Maaring next year, next 5 years, next 10 years, ganun ibibigay ng Panginoon. Not now. Sabi mo, not now. So, we will wait for the time of God. Ang sabi naman ng Panginoon, Isaiah 60:22, di ba? When the time is right, the Lord, will make it happen. Kung tama na yung panahon, again, it doesn't mean na dininay ni Lord yung request mo. Hanggang deny. Hindi deny yun. Maaring ngayon lang. Ngayon lang. Hindi pa God's will ngayon. Because there is a perfect time for God. Tama? And your time is God. Nandiyan pa ba tayo? Okay. So, pangatlo, napakabilis lang natin. Sa verse 40b, nandiyan pa rin yan. Sabi rito, subalit ito'y para sa kanila na pinaghahandaan nito. Anong ibig sabihin? So, ready, reserve. Sabi mo, reserved. Ayun. Kaya pala ayaw ibigay sa'yo or dininay sa'yo kasi maaring merong para sa kanya. Huwag mo kukunin yung hindi sa'yo. Sometimes, yung kapatid natin, pinagkalooban ng isang bagay, gusto ko rin ganyan, Lord. Sabi ni Lord, hindi, sa kanya yan. Iba yung sa'yo, iba yung kanya. Madalas kasi ganun ang gusto natin. Ang gusto natin kung ano yung meron yung iba eh. Tako ang mata, sabi ba nun? Kareng, sa mga kapangpangan, ala kang buring akakit. Lahat ng nakikita mo, gusto ko yung. Kaya ang nangyayari, dahil may gusto kang bagay, na hindi naman talaga para sa'yo, pero ginugusto mo, sabi ko nga sa inyo, pag napilit ang Diyos, ibibigay niya sa'yo. And then suddenly, meron pala siyang dapat para sa'yo. Sabi ni Lord, binili mo yan, bibigay ko lang dapat sa'yo to eh. Yung bagay na yan, ibinigay ko yan sa kapatid mo. Nakuha ba natin, church? At ito naman yung ibibigay ko sa'yo. Ang ginawa natin, dahil nainggit tayo doon sa kung ano yung meron siya, sa kapatid natin, bumili tayo. Para magkaroon tayo ng katulad ng kanya. Pero iba pa lang inaalok or nakahanda para sa'yo na ibibigay lang ng ating Panginoon. Have you experienced that? Na meron kang biniling isang bagay, pagkatapos sabi ng kapatid mo, di mo sinabi meron. Di mo sinabi kailangan mo, meron ako niyan. Have you experienced that? Yeah. Alam nyo, magtanong-tanong muna kasi kayo. Nangangailangan kayong washing machine. Magtanong muna kayo. Nandyan lang sa paligid natin yung nagbibigay ng washing machine. Binibigay po niya 10 years to pay. Kaso magda-down ka lang ng 20,000. Di ba, Jericho? Halaga lang naman 18 eh. Okay? Church, tandaan natin na merong specific thing na para sa atin. Tama? Kaya sabi ng Panginoon kanina, babalik lang tayo ng 39 eh. Oo, may mararanasan nga kayo yung aking iinuman o yung bautismo na kung saan ibabautismo sa akin. So may specific. Pero itong part na to, sabi ng Panginoon, yung maupo sa aking kaliwat sa aking kanan, ay hindi para sa inyo yan. Merong nakahanda para diyan. Amen po ba yan? Amen. So, isang bagay na dapat nating maunawaan din yun. Kung bakit hindi pinagkakaloob ng Diyos yung mga bagay na hinihingi natin, na lalo na kung hinihingi natin yung isang bagay na may pag-aari na ng iba. Imagine, hihingin mo yung asawa ng iba meron ka na. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Pag-aari na ng iba yun. Naku natin, church.
Kailangan, humingi tayo yung para sa atin. Meron kang gusto mong ligawan tong tao na to, sandali, para kay ano na yan, boyfriend, girlfriend na yan, yung mga nasusunutan yan. Ating para kaya ka. Tama? Tama ba, church? Amen. Napakasimple lang ng sinasabi ng Panginoon. Masakit pero totoo. Kasi kailangan nating sabihin yan dito. Amen ba yan? Kung meron din kayong nais, may prospect kayo na mga kamanggagawa, nagpe-pray kita makapag-church ka sa amin. No, meron ng ibang church yan, huwag nyo na silang dali. Bayaan nyo sila doon. Naku nyo po ba? Merong inihanda ang Diyos para sa atin. And I do believe, kung ano man ang inihanda ng Diyos para sa iyo, maganda yun. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sa pang-apat, ang sabi sa verse 42, punta tayo ng verse 42, anong sabi niya? Kaya't sila'y tinawag ni Jesus at sinabi sa kanila, nalalaman ninyo na ang mga kinikilala upang mamuno sa mga hentil ay tumatayong Panginoon sa kanila at ang mga dakila sa kanila ay siyang nasusunod sa kanila. Baba po tayo. Subalit hindi gayon sa inyo. Ngunit ang sino mang ibig na maging dakila sa inyo ay kailangang maging lingkod ninyo. 44. Ano sabi niya dyan? At ang sino mang nais na maging una ay kailangan maging alipin ng lahat. Verse 45. Sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na patubos sa marami. Alam niyo po, whenever we ask for something, tandaan natin to whenever we ask for something, may mga dulot to, may mga kaakibat tong bagay na kaganapan. Tandaan natin, okay? Hindi natin to pwedeng alisin whenever we ask for something from God. Tandaan natin na maaring ito, kaya hindi binibigay, ay it may cause troubles or create danger. Okay, maaari ito daw maglikha ng isang problema or pagsubok or panganib. Kaya hindi binibigay ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Marahil, nagtatampo tayo sa Diyos, Lord, bakit hindi mo binigay? Hindi pa ba ako prepared? Hindi naman ganon. Bagaman prepared ka dun sa bagay na hinihingi mo, pero hindi ka prepared dun sa magiging bunga nito. Nakuha po ba? Kasi ang alam lang natin na yung bagay, kapag hawak mo na, then that's it. Hindi po ganon. Kapag may hiningi tayo sa Panginoon, meron pa itong kaakibat na pag-iingat, pagpapalago. Nakuha niyo po ba? Naghingi ka ng pamilya, hindi ka lang basta kinasal kayo, nagkaanak kayo, then that's it. Hindi ganon. Kasi ang pag-aasawa, pagpapamilya, hindi laro. Lagi ko nga po sinasabi, ang pag-aasawa, hindi laging kilig. Lagi ko po sinasabi yan. Hindi laging kinikilig ka lang lagi. Mamisa-misa naggagali na ngayon. Nagingit-git ka, naggagali-iti ka. Tama po ba? Tama ba? Tandaan natin yun na maaring mag-cause ng troubles or create ng troubles and danger ang mga bagay na hiningi natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi ko ipagkakalob sa iyo. I-deny ko yan. Ayaw kanyang papag-abroad. Bakit? Kasi magiging danger yan. Para sa iyo, para sa family mo. Tama ba? Kaya hindi ako pinag-abroad ni Lord Hindi ako pinag-abroad ni Lord. Bakit? Kasi alam niya na mapapasama ako. Tama po ba? Alam niya na ang pamilya ay mawawasak. Nakuha natin. So, we must understand and we need to understand that na kapag tayo po ay naghihingi, see to it na ang hihingi lang natin sa Panginoon ay yung kaya nating i-manage at hindi magkokos ng trouble or danger sa ating buhay. Tama po ba yun? Tingnan nyo, humihingi tayo ng mga bagay sa Diyos. Anong nangyari? Yung mga bagay na hiningi natin, nag-cause o nag-create ng something sa ating buhay na kung saan hindi naman dapat maganap. Nawala ka sa ministry. Kasi ang hiningi mo, pangkabuhayan. Pero wala ka sa ministry. Hello? Meron bang ganun dito na naghingi ka ng pangkabuhayan sa Lord, business sa Lord? Pero ang nangyari, hindi ka na nakapag-focus sa iyong ministry, hindi ka nakapag-focus sa Diyos. Tapos magagalit tayo sa Diyos kasi hindi niya pinagkalab yung mga bagay na gusto natin. Alam kasi ni Lord na mawawala ka sa ministry.
At hindi ka ganun dinesign ng Panginoon. Alam niyo, malalayo ka sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Pero tayo, ang ginawa natin, we focus on the things, nag-focus tayo sa mga additional, sa mga added things, sa mga ibinigay sa atin, sa mga naidagdag sa ating buhay. Nag-focus ka na doon, at nakalimutan mo yung King. Hello? Pero ang iba, akala nila, hindi pastor, nasa church pa rin ako. You are in the kingdom. You are in the kingdom. Nasa kaharian ka. But you are not after to the king. Naku niyo po, nandito ka nga sa church, physically, pero hindi mo talaga hinahanap ang Diyos. Ang kanyang kalwalhatian. Ibig sabihin, hindi mo nga siya napapapurihan eh. Hello? Hindi tayo pwede mag-reason out kay Lord at hindi rin natin kayang dayain si Lord. Alam ng Panginoon kung bakit tayo naririto. Alam ng Panginoon yun. Na kaya nating iwanan ang lahat ng mga bagay na ibinigay niya sa atin o pinagkatiwala sa atin. Let us prove it to God. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Maipadama natin, maipakita natin sa Kanya na Jesus first. Tama po ba yan? Na kahit anong mangyari, si Jesus pa rin. Hindi makaka-apekto itong bagay na ito. Hindi magkikreate ng danger, hindi magkikreate ng trouble when it comes to my faith, when it comes to my spiritual life, when it comes to my family. Dapat hindi. May mga bagay na talagang makikita natin, no? Nagbe-benefit tayo, nakikinabang tayo. Pero makikita natin, doon sa pakinabang natin sa isang bagay na ito, eh merong mga bagay na nasa-sacrifice sa ating buhay. Nakanyo po ba? May mga tao, pamilya, okay sila financially. Pero pagdating sa relasyon nilang pamilya, mag-aanak, wasak. Merong mga magulang, dahil may kaya sila, ibinibigay talaga nila yung kagustuhan ng kanilang mga anak. That is how they showed they love. Doon sa kanilang mga anak, ibinibigay cellphone. Ano ba kailangan mo anak? Sige, bigay natin. Pinag-aaral sa mga magagandang schools. Pero yung best gift or best thing na dapat matanggap ng bata, hindi lang na ipagkakaloob. Si Jesus. Or sabihin natin yung time. Wala silang time kay Lord. Hindi nila nai-impart sa anak nila yung pagkakaroon ng time kay Lord. Kaya nga, ang maraming bata, rebelde. Kaya wag kang magalit kay Lord pag hindi niya ginagrant, no? Yung request natin na magkaroon tayo ng mga bagay na naisin natin sa ating buhay. Kasi maaaring mapahamak ka. Sa tingin mo ba sa mga bagay na hiningi mo sa Diyos, may hiningi ka na sa Diyos, tama? May hiningi ka na sa Diyos. Yung bang hiningi mo sa Diyos, hindi ka ba napahamak, hindi ka ba nalayo sa Panginoon? Maaaring sasabihin mo, hindi naman, Pastor. Do you think? Ang sabi ng Bible, hindi magkakamali ang Bible. We cannot serve two masters. Tama? It's either we will hate the other and love the other. Tanong, sino ba yung mas mahal mo ngayon? Yung Diyos na kung kanino ka humiling o dun sa bagay na hiniling mo? Nasaan ka ba ngayon? Nasaan ba ang puso mo ngayon? Yun ang tanong eh. Yun ang tanong. Kailangan, after pa rin tayo dun sa giver, not to the gift. Tama ba? Kasi, ganun yung nangyayari sa atin eh. Naging excited tayo, na-overwhelmed tayo, kasi ibinigay sa iyo ng Panginoon, Lord, akin ba ito? Yes, praise God! Kasi nakita ni Lord yung paglilingkod mo. Nakita niya yung pagiging consistent and persistent mo. When it comes to your faith, when it comes to your prayer, when it comes to your worship. Nakita ni Lord yun. So, grinant ka niya. But the problem is, nung nakuha mo na, sinolo mo na, nakalimutan mo na kung sino yung nagbigay sa'yo. Alam kasi ni Lord kung paano tayo mag-handle ng mga blessings. That's why, ang sabi ng Panginoon, hindi ko pwedeng ibigay kung ano man ang naisin mo. Maaring hindi ngayon ang sabi ng Panginoon. At remember this, church. Sabi sa Malakay, no, makikita natin yun sa Book of Malakay. Tingnan natin yung Book of Malakay.
may sinasabi yung Panginoon. Punta nga tayo sa chapter 3, bagaban. Sabi natin, lagi natin ginagamit itong verse na ito sa ating giving, Pagbulay-bulay lang natin yung Malakay, chapter 3, verse 6, then pababa, Okay. Sabi niya rito, sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago. Okay? Kaya't kayo, o mga anak ni Jacob, ay hindi napapahamak. Nakuha niyo po ba? Ang ganda ng sinabi ng Panginoon, Yung mga anak daw ni Jacob, yung descendants of Jacob, okay? Descendants of Jacob, ang sabing ganon, ay hindi napapahamak. Ito kasi gusto ng Panginoon Hindi tayo mapahamak. Sabihin sa katabi mo, ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Okay? Kapag nagsabi siya, bakit napahamak ako? Kasalanan mo yon. Okay ba yan? Okay, baba tayo. Anong sabing 7? Mula sa mga araw ng iyong mga ninuno, kayo'y lumihis sa aking mga tuntunin, sa mga layunin ko, sa mga utos ko, sabi ng Panginoon. At hindi ninyo tinupad ang mga iyon. Manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, paano kami manunumbalik? Okay? 8, anong sabi niya? Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Do you think, nanakawan ba ng tao ang Diyos? Kaya bang nakawan ng tao ang Diyos? Yes. Anong sabi? Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Tingnan nyo po. Tingnan nyo binigyan tayo ng kakayanan ng Diyos upang tayo po ay mag-tithes and offering sa Kanya, maghandog sa Kanya, magkalob sa Kanya. Tama po ba? Kaya nga may business ka kaya nga may trabaho ka kaya nga may mga taong pinapadala sa'yo, may nagpapadala sa'yo mga tao, may mga remittances ka, may mga sideline ka. What's the purpose of these things? But the problem, nung nakamtan na natin, ayaw na natin ibalik sa Diyos yung nararapat sa Kanya. Hello? Alam niyo ako, hindi ako yung nagpipreach ng tithes and offering. But I need to tell this to you. Kailangan kong sabihin to sa inyo. Nakuha niyo po ba? Okay. Kaya nga ang nangyayari, ang Panginoon ay nadadala. Binigyan kanya ng pagkakataon, sige nga, susubukin ka ng Panginoon Kaya nga ang sabi rito, tingnan natin, punta tayo sa verse 9. Kayo'y isinumpa ng isang sumpa, sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Tingnan niyo po halimbawa tatay ang may income. Si tatay nagtatrabaho pero hindi nagtatithe si tatay. Ano ako magtatithe, pastor? Binibigay ko kay nanay. Okay, kay nanay. O si nanay, hindi niya hiniwalay yung para sa Diyos. Hindi siya nagtatithe. Take note of this. Anong sabi? Kayo'y sinumpa, buong sambayanan, buong bansa. Dahil sa kamalian ng isa, ng tatay o ng nanay, kung sino man, ang buong bayan, ang buong bansa ay naapektuhan ng isang sumpa. Naka niyo po ba? At ay di natin tatanggapin to. Siyempre nga naman, imagine mo kung kumikita ka ng 50,000 a month, bibigay mo yung 5,000 kay Lord. Ang hirap nun, tama po ba? Pero humingi ka kay Lord, sometimes, Lord, bigyan mo akong pambayad 100,000. Pero yung 5,000 di mo maibigay, pero humingi ka ng 100,000. Tingnan niyo ugali natin. Kaya nga nangyari, sabi ng Panginoon, it creates troubles or it causes troubles and create danger. Kaya nga ingat tayo. Kapag may hinihingi tayo sa Panginoon, the moment na ibinigay nga yan, meron kaakibat yun. Ano yun? Yung bahagi ng Diyos sa ating buhay, sa mga biyaya na ibinigay niya sa atin. Sa mga bagay na hiningi natin sa Kanya. Nakuha niyo po ba? Binigyan Kanya ng sasakyan. Ang sasakyan na yon, kailangan magamit din sa gawain ng Panginoon. Hindi so nagagamit. Hiningi mo kay Lord, bigyan mo ako sasakyan. Binigyan ka ng sasakyan. Nung nagkaroon ka ng sasakyan, ipapabless mo sa Manawag. Hindi ba naman ano yun? Si Lord ang nagbigay, tapos sa Manawag mo dadalhin? O linggo. Kung kailan linggo, doon ka break in. Lord, break in ko lang
Sunday, break in. Nandiyan ka pa ba? Amen. Punta tayo verse 10. Ano sabi? Dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ni Lord. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Kaya pala tayo, no, sometimes, sabi ng Panginoon, hindi ko na maibigay sa inyo, hindi ko na maibigay yung nais nyo. Isinasarado ko yung bintana ng kalangitan sa inyo. Kasi pag nakuha nyo na, wala na kayong binabalik sa akin, sabi ni Lord. Sorry to say, swapang. Ang hirap talagang ibigay yan, no? Mahirap, tama? Kasi isipin mo, ikaw naman, Lord, naging ilang ako sa iyo ng pambili ng mga groceries or what, tapos may taong ginamit para ibigay ito sa akin. And then, babawasan ko pa, ibibigay ko sa iyo. Halimbawa, binigyan ka ng pagpapala. May nagbigay sa iyo, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Ibibigay mo yung 500. 4-5 na lang ang pamamalengke mo pang grocery mo. Nangihinayang ka pa ba dun sa 500 na wala ka naman dating pera? Pero naghingi ka kay Lord, grinant ka niya, and then suddenly, hindi mo binigay yung para kay Lord. Eh, alam ko kayo, kung kayo po, halimbawa, Pastor, samahan mo naman ako kay ganito. Manghihiram ako sa kanya. Alam mo nang sinamahan na kita, ako pa'y gagastos ng pamasahin mo. Tapos pauwiin mo ako. Siyempre, kahit, ano lang ba? Oh, Pastor, para sa'yo. Eh, kahit nasabi ko, hindi, huwag na. Siyempre, sasabihin ko naman yung huwag na eh. Nakukuha niyo ba yung pinupunto ko? Pero huwag niyo gagawin niyo na sa akin na hindi ka na. Nakuha niyo? Kasi si Lord yung nag-provide nun eh. Susubukin ka niya eh. Nakuha po ba? Alam niyo ako, hindi ako nagpipreach ng ganito. Pero bakit? Kasi kailangan eh. Para malaman natin kung bakit hindi ginagrant ni Lord or dinideny ni Lord sometimes yung ating mga request sa Kanya. Kasi alam ka na niya, kilala ka na niya, may dala na kayo. Tama ba? Nadala na si Lord sa'yo. How many times na natin ginawa sa Kanya yun? Kung ano-ano yung mga hiningi natin. Tama po ba, church? Nandiyan ka pa ba? O lumulubog na tayo sa ating kinaupuan? Kasi itong mga tao na to na hindi marunong magbalik sa Diyos, sila yung mga walang utang na loob, walang pasasalamat sa Diyos. Ang gusto lang talaga nila is kumamkam na mga salapi. Tingnan nyo po, verse 11, punta tayo. Aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo. Itong sabi ng Panginoon, tingnan nyo ha, hindi lang daw niya bubuksan ang bintana ng kanyang kalangitan. Kasi yun lang yung binabasa natin, yung verse 10, yung favorite natin. Okay? Hindi natin binasa yung 9, na magnanakaw pala, yung mga hindi nagtatahid sa offering. Aking sasawayin ang mga ang mga mananakmal alang-alang sa inyo, yung mga magnanakaw, yung mga kumukuha. Kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa. Kaya wag kang matakot. Sabi mo, wag kang matakot. Imagine mo, parang ano lang yun eh. Lord, bigyan kita ng 10%. Parang lagay for protection. Nakanya po ba? Hello? Di ba may mga ganong tao? Sometimes sa mga pulis. So, sige, magpila kayo dyan, mga terminal. Magbigay kayo, basta bigay lang kayo dyan, akong bahala sa inyo. Something ganon, pero hindi ganon si Lord ha. Ganon lang yung pagkaka-explain ko para lang maunawaan. Ayun ang sabi niya, kaya hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa, yung mga ani ninyo. At ang inyong mga puno ng ubas sa parang ay hindi mawawalan ng bunga. Kaya huwag kang matakot eh. Ibigay yung para sa Diyos eh. Bakit? Hindi ka mawawalan. Subukin mo si Lord. Kaya yung sinasabi niya eh. Subukin niyo ako kung sabi niya gano'n. Tama? Hello? Yun naman sinasabi ng Lord eh. Ngayon, punta tayo. Sabi ng Panginoon, at ang inyong puno ng ubas na sa parang ay hindi mawawalan ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Verse 12. Punta tayo ng verse 12. Anong sabi niya sa verse 12? Tatawagin kayong mapapalad ng lahat ng mga bansa sapagkat kayo'y magiging lupain ng katuwaan. Imagine nyo, maraming mga tao ngayon nakakaranas ng galak because of you. Nakuha niyo po ba? Nakuha niyo po ba? Alam nyo, kami ako personally,
Kapag nakikita kong umaasenso kayo, nakikita ko may mga bago sa inyong bagay, talagang natutuwa kami. Nag-uusap-usap kami ng mga boys. Hindi ko lang alam yung girls. Basta boys lang, I'm speaking for boys na, ay, bago yun sa kanya, ganda nung ano niya. Ganon kami. Pero pag mga girls, baging bag na. Okay, verse 13. Ano sabi 13? Ang inyong mga salita ay naging marakas laban sa akin. Sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi, paano kami nagsalita ng laban sa inyo. Kaya ito yung point dito, no, na kung saan nagki-create ngayon ng troubles, it causes troubles and danger kasi nga hindi natin kayang i-manage yung mga blessings dito. So, bagaman hindi tayo nagsasalita ng something wrong about God, pero dun sa ating how we act or respond dun sa mga blessings na meron tayo, parang we are against Him. Nakuha niyo po ba? Church, yung sinasabi ng Panginoon, kailangan ma-praise ako dyan, pero di naman siya nape-praise. Kailangan mag-text kayo sa akin dyan, pero di naman nagagawa. May bahagi ang Diyos dyan, di naman ginagawa. Bagaman wala tayong sinasabi, pero sa ating action, di ba sabi that action speaks louder than words. Sa pagpapakita natin, hindi enough yung sabihin, Lord, alam mo yung puso ko. Alam naman talaga ni Lord yung puso natin na we cannot give yung kung ano yung nararapat sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, para wag ka na magkasala, para wag na mag-cause ng troubles or danger to you, hindi ko na ipagkakaloob sa iyo. I-reject ko na, i-deny ko na hinihingi mo. Kasi ayaw kitang malagay sa panganib. Nakuha. Kasi baka pag nasa iyo na yan, hindi mo maibigay yung para sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, wag muna until such time na maging okay na yung puso mo. Hello? Naunawaan niyo po ba? Until such time na kaya na ng puso mo na ibigay ang para sa Diyos. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Ito yung gusto niya. At tandaan natin, these troubles and danger, ito para sa atin. Kumbaga, makikita natin, maaaring ito yung mag-cause ng trouble sa atin at panganib sa atin. Nakukuha niyo po ba? Kaya hindi binibigay ng Diyos. Okay? Hindi lamang yon. It also causes troubles and dangers to others. In us, paano magkakaroon ng trouble to sa atin or danger sa atin? Maaaring maging arrogante tayo, palalo. Kapag ipinagkaloob na ng Panginoon sa inyo, baka hindi mo na kayang dalihin, lumaki yung ulo mo. Magbago ka na, maging mayabang ka, maging self-righteous ka na. Ganun ang Panginoon. Maring hindi mo pa kaya panghawakan, kaya ang sabi ng Panginoon, hindi mo na. Magiging mapanganib para sa iyan. From rags to riches. Biglaan Dati kang wala ngayon, meron ka na, baka hindi mo kayang i-handle yung malaking amount ng pera o kayamanan. Tama po ba? Hello? Sabi ng Panginoon, ito lang yung kaya mo muna. Ito, hindi mo pa ito kaya. O sa iba naman, sa mga kapatiran, maaaring mag-cause dito ng trouble and danger. No, ano ba yung trouble dito? Tsaka danger nito sa iba, maaaring magkaroon ng inggitan. Tama? Comparison, maaari. Sabihin, bakit siya? Hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral. Bakit mas mayaman pa siya kaysa sa akin? Ba't mas malaking sweldo niya kaysa sa akin? Ako, Lord, lagi ako sa Bible study. Nagpipreach ako. Bakit si kapatid na ganito? Tabay lang dyan sa church. Wala mo siya ginagawa dito sa loob ng church. Pero siya pinagpapalang mo. Hindi naman natin alam yung puso niya. Baka ikaw, pastor, nagpipreach ka para mayabang, yabang lang. Para igalang ka lang. Just for the sake of money, position, possession. For the fame. Pero itong tao na to, na wala sa pulpito, pero nagtatrabaho siya, nag-share siya outside of this church. Iba yung puso niya. Nakuha po ba natin, church? Hello, nandiyan ka pa ba? Kaya nga, again, makikita natin na may maraming mga request tayo na talagang denied. No, hindi talaga niloloob ng Panginoon na maganap sa ating buhay. So, kailangan mag-isip-isip na tayo, lalo na yung pinakahuli. Isipin natin yon. Isipin natin yun na, okay, maaari nga, pastor, na kaya hindi pa pinagkakaloob ng Diyos, yung bagay niya hinihiling ko, maaaring mag-cause to ng trouble and danger to me and to others. Naka niyo po ba? Alam niyo, isang bagay na natutunan ko,
Maaaring hindi pa pinagkakaloob ni Lord yung lumabas tayo ng lugar na to eh. Kasi nakikita ng Diyos siguro, marahil, na hindi pa tayo karapat-dapat talaga. Nakan niyo po ba? Imagine nyo, yung ganitong kalit lang na church. Ganitong number lang ng tao. Okay? Eh hindi ko pa ma-manage na mahusay. What more kung mas malaki? Bakit, Pastor? Ikaw lang ba yung magmamanage? Ikaw lang ba yung magtatrabaho? Sa palagay ko lang. Sa palagay ko lang. Kasi makikita nyo na, naaawit ka na, tutugtog ka, magpipreach ka. Praise God, may mga kapatid tayo talagang hinahawakan yung ibang Bible study, hinahawakan yung ibang mga ministry. Pero ang sinasabi ko, yung merong iba pang mga gawain na napakabigat na talagang kailangan may alis sa akin. Kasi hindi naman hanggang malakas ako. Okay? Meron pa akong mga gawain outside of this church. Hindi naman pwedeng dito lang ako. Kasi si Pablo, meron siyang gawain outside of different churches. Tama po ba? Tama. So, maaari isang bagay na talagang yung nire-request ko sa Panginoon, yung hinihingi ko sa Panginoon, talagang di niya pa ibibigay. Siguro ako talaga yung may diferensya doon. Okay? Kaya nga ginagawa ko lahat ngayon, disciple, mentoring, yan, ginagawa ko para sa ganun, maihanda ang church para sa mas malaking gawain. Pero as far as I see, yung sitwasyon ng church ngayon, para mang nakikita kong hindi natin pinaghahandaan at wala tayong pakialam para sa paglaki ng church. Kontento ka na ba sa ganyan? Kontento ka na ba sa bilang natin? Kontento ka na ba sa katabi mo? Kontento ka na ba na yung family mo wala rito dahil nakikita sa pamumuhay natin, sa ugali natin? Tandaan natin, tayo po haharap sa Panginoon. Okay? Haharap tayo sa Panginoon. At tayo po ay magkakaroon ng accounting or accountability sa Panginoon, sa harap ng Panginoon. No? I-account ni Lord lahat siya kung anong ginawa natin. Tandaan natin yan. Ang gusto ng Panginoon, nagkakaroon ng tinatawag ng multiplicity sa isang church. May nadala ka na ba kay Lord? Yes, Pastor, meron na isa. So, sapat na ba yun kapag haharap ka sa Panginoon? Lord, may nadala akong isa sa iyo. Sasabihin ba ng Panginoon, well done, my good and faithful servant? Sa loob sa maraming taon na ikay naging Kristiyano, ang tagal mo ng Kristiyano, meron ka ba naisama sa Lord? Isa. For 10 years, may naisama ka. Magta 13 years na tayo. Ilan yung naisama mo? Isa, dalawa. Tama na ba yun? Enough na ba yun? For 13 years? For 13 years. Samantalang sa mga lakaran natin, ilan yung naisasama natin? Tama ba? Sa mga kalokohan natin, ilan yung naisasama natin? Marami, di ba? Sa mga kalokohan natin, kapag nagkukwentuhan tayo, na ine-enjoy natin yung mga joke na kung saan na pinagtatawanan natin yung isang tao. Na-enjoy natin yon. Ilan yung tumatawa kapag nagpapatawa tayo? Pero pag nagsasabi ka ng Word of God, nasasabi nga ba natin yung Word of God in the first place? Sa ating pagtitipon. So again, lagi ko sinasabi to, bigyan natin ng dahilan ng Panginoon para pagpalain ka, para i-bless ka. Amen ba yan? Bigyan natin ng dahilan ng Diyos para palaguin pa ang business mo, ang trabaho mo, ang family nyo, ang kalakasan mo. Alam mo bang meron pang i-improve yan? Meron pang isasaayos yan. Hindi lang yan ang plano ng Diyos sa inyo. Kung alam natin yung plano ng Diyos, ano ba plano ng Diyos? For I know the plans I have for you, not to prosper you, not to harm you, to give you hope and a good future. Yung good future na yon, pang matagalan yon. Hindi lang panandalian. No, kanyo po ba? We need to understand that. Napakaganda ng plano ng Panginoon sa buhay mo. Hindi lang ganyan. Hindi lang ganyan. That's why until now, you are asking for something sa Diyos. Lord, bigyan mo kami ng bahay. Panginoon, bigyan mo kami magandang trabaho. Palaguin mo yung business namin. Pero may ginagawa ba tayo para ang Diyos i-grant niya yung mga hinihiling natin ito? No, kanyo po ba yan, church? Andiyan ka pa ba? Yun. So see to it, no, na bawat hilingin natin sa Panginoon ay i-grant niya, no? Ipakita natin sa Kanya, patunayan natin sa Kanya. Amen po ba yan? Tayo pong lahat ay tumayo.